Baguio City ang isa sa mga pinakapaboritong pasyalan ng mga turista sa Pilipinas tuwing tag-init. Bukod sa malamig na klima at magagandang pasyalan, napakaraming klase ng pasalubong ang mabibili mo rito. Paniguradong pamilyar kayo sa mga nakagarapong sweets na ito na tatak Baguio. At isa sa mga pinakamabenta, strawberry jam. Dito sa Gibraltar Road, matatagpuan ang isa sa mga pinakasikat na stopover sa Baguio City. Ang Mountain Made Training and Development Foundation na kilala rin sa brand name nilang Good Shepherd. Isa sa mga bestseller nila, strawberry jam. Good Shepherd ang sinasabing unang nagtinda ng strawberry jam sa Baguio noong 1953. Nag-umpisa lang ito bilang hanap buhay noon ng Religious of the Good Shepherd, isang samahan ng mga madre na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kabataan ng Cordillera Region na naulila dahil sa digmaan. So nung nag-umpisa ang mga madre, siyempre wala silang hanap buhay, humihingi lang sila ng donation, nagpapalimos lang sila ng gulay sa palengke. Sabi ng mga sisters, hindi tayo pwedeng mabuhay na ganito, na walang sustainable income. So, ang isang madre, marunong siyang gumawa ng strawberry jam. Si Sister Carmel, sabi niya, gawa tayo ng jam kasi maraming strawberry sa Baguio at saka perishable. Kung i-jam natin, pwedeng iuwi ng mga tourists. 66 years na po kaming gumagawa ng strawberry jam. Sa ngayon, bahagi na ito ng home economics program nila. Ang mga gumagawa at nagbebenta ng kanilang strawberry jam, mga working student mula sa Cordillera na pinili ng kanilang foundation para tulungang makapagtapos ng kolehiyo. Ang produktong nag-umpisa bilang kabuhayan ng mga madre noon, isa ng malaking industriya sa Baguio City ngayon. Isa sa mga matagal nang gumagawa ng strawberry jam sa Baguio ang Baguio's Best Choice. Sa mahigit 10 taon nilang production, masasabi nilang perfect daw ang mga strawberry natin sa Pilipinas para sa paggawa ng jam. Well, they have various varieties. The one which we are using is, they call it Sweet Charlie or Shogun. They are really good, but they're not lasting. That's the problem. We have to get them in the morning, and in the evening they have to be in the bottles. Simple lang ang paggawa nito. Lulutuin ng strawberry slices o whole strawberries kasama ng white sugar hanggang sa ito'y lumapot. The best daw itong ipalaman sa toasted bread o mainit na pandesal. Ang laki nga raw ng naiambag ng mga strawberry sa kabuhayan ng mga kababayan natin sa Baguio. Pero kung meron mang mas higit na nakikinabang sa mga ito, sila ang mga strawberry farmer ng katabing bayan ng Baguio, ang La Trinidad. Si Aling Alicia, 15 taon ng strawberry farmer. Gamay na niya ang pag-aalaga sa mga strawberry, mula sa pagpupunla hanggang sa pag-aani. Ito po ang pwede natin i-harvest kasi hinog na po siya. December hanggang May ang harvest season ng strawberry. March hanggang April naman ang peak season nito kung saan umaabot ng 1.7 million kilos ang naaani sa buong La Trinidad. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung tawaging Strawberry Fields of the Philippines ang La Trinidad. Ang strawberry ay isang uri ng berry na pwedeng kainit. Una itong nadiskubre sa mga bansa sa Europa at North America. Tumutubo ito sa mga lugar na may temperate o malamig na klima. Ito ang dahilan kung bakit sa mga malalamig na probinsya gaya ng Benguet nagawang paramihin ang strawberry sa Pilipinas. Sinasabing mga Amerikano ang unang nagdala ng mga strawberry sa Pilipinas, partikular sa bayan ng La Trinidad na sakop ng probinsya ng Benguet. Nagtatag sila ng isang botanical garden na pwedeng pagtamnan ng mga gulay at prutas na tumutubo sa mga temperate na lugar. Balak kasi ng Amerikano na buuin ang Baguio bilang isang colonial hill station na tinatawag, no? Parang pahingahan ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. So ang naging problema nila ay siyempre kung saan manggagaling yung supply ng pagkain. Nagkaroon sila ng mga experiments at nakita nila na ang Trinidad ang conducive na lugar for production ng ilang mga vegetables at mga semi-temperate na fruits. As early as noong 1902, nag-experiment sila ng ilang mga varieties ng crops dito sa La Trinidad.
Sa ngayon, naaabot sa 79 hectares ang pinagtatamnan ng strawberry sa La Trinidad. Pagmamayari ito ng Benguet State University o BSU. Bukod sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga strawberry farmer, patuloy din ang pagsasaliksik na ginagawa ng BSU para mapanatiling maganda ang kalidad ng strawberry sa farm nila. Isa na rito ang ginagawa nilang tissue culture, kung saan itinatanim sa mga artificial medium ang mga punla o plantlets. Sa paraang ito, may iwasang magkasakit ang mga pananim nilang strawberry.